Nagsimula ang lahat nang sigawan ako ng manugang ko, si Dennis, sa sarili kong sala. "Umalis ka, matanda!" Ang hiya na dulot niya ay parang pagtapak sa aking dangal. Pero mas masakit pa roon ang pananahimik ng anak kong si Lenny. Sa loob ng 4 na taon, ako ang naging ilaw ng tahanan, nagbayad ng halos lahat ng bills. Sa huli, tinuring nila akong walang utang na loob, na parang isa lang akong muwebles. Umalis ako, dala lang ang wallet ko. Pero may lihim na yaman ang lola na hindi nila alam. Ang deed of title ng bahay at ang pensyon ko, lahat nakatago. Gusto nila akong paalisin nang walang boses. Ngayon, babawiin ko ang lahat, hindi lang ang bahay, kundi ang aking dangal. Kung nakaranas ka na ng ganito sa sarili mong bahay, like and share ito. Mag-comment ka rin. Saan ka nanonood? Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Araw-araw, nagbabahagi ako ng mga bagong kwento ng buhay dito. Sige na, balik na tayo sa kwento. Alam kong matutuwa kayo rito, kaya makinig lang hanggang dulo. Nang gabing iyon, umingay ang remote control at pumasok ang katahimikan sa family room na parang putok ng baril. Nakaupo ako sa paborito kong green velvet na silya. Ibinili ko iyan gamit ang unang pensyon na nakuha ko pagkatapos mamatay ng asawa ko. 15 taon na ang nakalipas. May bagong kape na lumalamig sa side table at amoy peach cobbler ang kusina. Mahina lang ang TV na nagbabalita ng balita at ito ang tahimik kong oras kung saan gumagaan ang aking mga kasukasuan at maaari akong mamuhay lang nang walang pinaglilingkuran. Sumara ang pinto sa harap na parang may bagyo na pumasok sa bahay. Hindi ako tumingin. Alam ko kung sino ito. Pumasok si Dennis na parang siya ang may-ari ng bahay. Sa likod niya, dala ni Lenny ang mga shopping bag. Bagsak ang mga balikat niya, nakatingin sa sahig na parang humihingi ng tawad dahil sa pag-okupa ng espasyo. Hindi ako gumalaw. Tumayo si Dennis sa harap mismo ng screen, hinaharangan ng aking paningin. Singhal niya. Tulad ng lagi niyang ginagawa kapag nakikita akong walang ginagawa. Kinuha niya ang remote at pinindot ang pulang button. Naging madilim ang screen. "Sa kwarto mo, matanda!" sigaw niya. "May laro ako ngayon, sa akin na itong family room." Naging makapal ang katahimikan. Narinig ko ang maiksi at aroganting paghinga niya na parang ang pagsigaw niya ay nagbigay sa kanya ng karapatan. Napakabagal kong inilipat ang tingin ko kay Lenny. Nakatayo siya sa pintuan ng kusina, puti ang knuckles niya sa hawakan ng shopping bags. Nagsalubong ang aming mga mata. Inaantay ko ang isang bagay, ang pinakasimpleng bagay. Ang sabihin niyang, "Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa nanay ko. Bahay niya ito." Ngunit yumuko lang si Lenny at nagkunwaring inaayos ang bag na parang may nagbago sa loob. Ang kilos na yon ang mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang sigaw ni Dennis, ingay, ang katahimikan ng aking anak, kataksilan. Isang malamig na kaliwanagan ang bumalot sa akin. Hindi galit, hindi kahihiyan, kundi matindi at malamig na kaliwanagan. 35 taon sa opisina ng county recorder ang nagturo sa akin ng isang bagay. Ang mga salita ay walang halaga. Ang mga dokumento ay laging may halaga. Tumayo ako. Tila tuyo ang pag-click ng aking mga tuhod. Sa katahimikang iyon, ang tunog ay parang isang formal na selyo. Nakakalat na si Dennis sa sofa ko. Inaalis ang butones sa itaas ng kanyang damit at kumukuha ng lata ng soft drinks nang hindi man lang tumitingin sa akin. Sa mundo niya, matagal na akong naging bahagi lang ng muebles. Nilagpasan ko siya at pumasok sa kwarto ko. Hindi para ikulong ang sarili o umiyak, tulad ng malamang na inaasahan nila. Binuksan ko ang ilalim na drawer ng aking aparador, kumuha ng matigas na lalagyan ng balat para sa mga bank business, at mula sa ilalim, isang set ng susi at isang folder na may asul na elastic band. Nag-slide ang mga daliri ko sa magaspang na papel. May bill of sale, luma ngunit may bisa, at isang kasalukuyang deed of title. Ang may-ari, Elena M. De La Cruz. Ang papel ay dilaw na sa mga gilid, ngunit ang kapangyarihan nito ay matibay. Sa salamin, nakita ko ang maiksi kong kulay abong buhok, ang aking salamin sa kadena, ang aking linen na pantalon,
at navy blue na blusa. Mukha akong lola na nagbe-bake ng cookies. Iyan ang pangunahing taktika ko. Habang pinapakain ni lola ang mga lobo, pakiramdam nila ay mga hari sila. Sa sandaling isara ko ang takip ng palayok, nagiging pati ang mga kamay ng hari. Bumalik ako sa family room. Binuksan na ni Dennis ang sports channel at nilakasan ang volume. Nagtatatalon na si Lenny sa kusina, isang kusang loob na katahimikan sa halip na tumayo para sa akin. Naglakad ako patungo sa pinto. Tumunog ang takong ko sa hardwood floor. Lumingon si Dennis, ngumisi at itinaas ang lata ng soft drinks. "Nagpapahangin, Elena?" ngisi niya. "Huwag kang maligaw, ha? Sa edad mong iyan?" Hindi ako sumagot. Inilock ko ang patay na lock. Tiningnan ko ang bahay sa loob ng isang segundo. Ang framed print ng Laguna de Bay, ang rug na inivacuum ko tuwing Sabado, ang likod ng manugang ko, ang anino ng anak ko sa kusina. Hinawakan ko ang kumpol ng susi sa bulsa ko. Ang malamig na metal ay nakapagpapalakas. Lumabas ako, isinara ang pinto ng tahimik ngunit mariin na parang naglalagay ng tuldok sa dulo ng pangungusap. Sa labas, malamig ang hangin. Hindi ako nilalamig. Huminga ako, ikinulong ang gate sa labas, naglakad patungo sa kalsada at pumara ng taxi. "Saan po?" tanong niya. "Sa Grand Hyatt sa downtown," sagot ko. Kinuha ko ang cellphone ko sa kotse. Nanginginig ng bahagya ang mga daliri ko, hindi sa takot, kundi sa kapangyarihan. Nag-scroll ako sa contacts sa pangalan na matagal ko nang hindi tinatawagan, ngunit alam kong sasagot. Attorney Andres Sison, abogado. Nagtrabaho kami malapit sa isa't isa noon. Siya sa mga property disputes, ako sa mga deed. "Celeste, halos 9:00 na. Ano ang problema?" "Nagising ako," sabi ko, habang tinitingnan ang ilaw ng lungsod. "Kailangan ko ng tulong mo. May korte ako bukas ng umaga." "Bakit nagmamadali?" "Para sa kalusugan ko at ng aking ari-arian." "Nakikinig ako. Gusto kong paalisin ang 2 umuupa, pero nakatira ka kasama ng anak mo at ng manugang mo." "Eksakto." Sandaling katahimikan. Kilala niya ako sa pirma ko sa pagtanggi ng titulo. Kung saan nakita ng iba ang baka, nakita ko ang talagang hindi. "Ano ang ginawa nila?" Sumigaw siya, matanda, sa akin na itong sala. Nanahimik ang anak ko. Umalis ako at hindi ako babalik hanggat hindi sila nawawala. Naiintindihan ko na iyon ay moral abuse sa pinakamababa. Ngunit hindi mo kailangan ng awa. Kailangan mo ng batas, tama? Akin ang bahay. 4 na taon na silang naninirahan dito nang walang upa. Lahat sa gastos ko. Kailangan ko ng notice to quit. Tinatapos ko ang libreng paggamit ng ari-arian at hinihingi ko na lisanin nila ang bahay. Kailangan ng personal service. Ipapadala ko ang junior associate ko, si Atimer Ramon Mon Cruz, bukas ng umaga. Tahimik siya, propesyonal, matalas sa suit, bagong-bago. Malinaw niyang ihahatid ang balita. Ayos siya. Karaniwan kaming nagbibigay ng 20 araw. Ayos lang. At isama mo ang babala sa text noong 24 oras para maintindihan ang katotohanan. At pag alis nila, sisingilin sila ng back rent at parusa sa pag-okupa. Tanggap. Desidido ka. Sugatan ako at ang isang sugatan na babae na alam ang karapatan niya ay mapanganib. Ihanda ang mga dokumento. Pupunta ako sa opisina mo ng 8:00. Pipirma ako bago magkorte, pagkatapos ay ipadala si Mon sa bahay ko. Tumigil ang taxi sa hotel. Binuksan ng doorman ang pinto nang may mas maraming atensyon kaysa ipinakita sa akin ng manugang ko sa loob ng 10 taon. "Matutulungan ko ba kayo sa inyong bagahe?" "Ang wallet ko lang ang dala ko," mahina kong sabi, "at ang dignidad na kinuha ko lang ulit." Sinalubong ako ng silid ng amoy lavender at malinis na sulok. May malaking TV sa tapat ng kama. Binuksan ko ang paborito kong channel at inayos ang volume sa gusto ko. Nag-order ako ng sabaw at isang baso ng Cabernet. Kumain ako ng dahan-dahan. Nasa bahay ang isip ko, ngunit ngayon, iyon ay aking mga iniisip. Alam ko ang kanilang morning routine. Si Dennis ay matulog ng huli, masungit. Lagi siyang pagod. Si Lenny ay tumatakbo-takbo, inaayos ang mga gilid niya. Nakita ko sa isip ko ang pinto ng bahay ko, ang intercom button,
Isang tiwala na daliri na pumindot nito. Hindi ito isang tawag para magkape. Ito ang tawag ng batas. Ang unang gong. Mabilis akong nakatulog at mahimbing tulad ng isang taong kumuha ng manibela. Nagising ako kasabay ng araw, naligo, pareho pa rin ang damit, ngunit bago ang tindig. Nagpunta ako sa opisina ni Abogado Sison. Pirma, petsa, detalye ng ari-arian. Ang bawat pagpindot ng aking panulat ay parang isang panghuling hatol. Paparating na si Roman, tumango si Andres sa isang matangkad na binata na may leather briefcase. 20 minuto at nasa gate na siya. Perpekto! Inilapag ko ang bag ko at umupo sa reception area. Dito ako maghihintay. Ang panik ay laging naaalala na mayroon itong nanay at biyenan. Amoy matamis ang kape mula sa makina. Ang orasan sa dingding ay bumubulong. TikTok. Sa kung saan doon sa family room ko, nagsisimula na ang ibang legal na musika. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi ako tumatakbo sa pagitan ng kalan at sa mga whim ng iba. Naghihintay lang ako. 9:30. Nag-vibrate ang telepono ko sa aking tuhod. Nagsimula na ang araw. Umiilaw si Lenny sa screen. Hinayaan ko itong tumunog ng 3 beses at saka ko lang siniswipe ang daliri ko. Mama, mama, Diyos ko! Naging tili ang boses niya. May lalaki rito, si Roman na may dokumento. Sumisigaw si Dennis. Ano ang nangyayari? Nasaan ka? Inilayo ko ang receiver sa tenga ko para maiwasan ang sigaw niya sa background. Si Roman ay ang junior associate ng abogado, kalmado kong sabi. Sabihin mo sa asawa mo na hinaan ang boses niya. Tanggapin mo ang notisya, basahin ng malakas at sabihin kay Dennis, hindi available ang matanda para sa sigawan ngayon. Pero nakalagay, eviction notice 30 days. Mama, nababaliw ka na ba? Kakalabas lang niya. Lenny, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ako ay lubos na nasa katinuan. Basahin mo ang papel, gawin ang nakasulat, mas kaunti ang sigawan, mas mabuti. Pinindot ko ang end call. Ang maliit na pulang button ay nagbalik ng katahimikan sa akin ng madali, tulad ng pag-flip ng switch sa bedside lamp noong bata ako. Bahagyang bumukas ang pinto ng opisina. Sumilip si Attorney Andres Sison sa itaas ng kanyang salamin. Anak? Tumango ako. Nagsimula na ang palabas, ayon sa schedule. Naihatid na ni Roma ng mga papel. Nakuha namin ang mga pirma at ang attachment inventory. Ngayon, maghihintay tayo. Umupo ako sa upuan sa reception. Amoy caramel ang kape sa vending machine. Ang orasan sa dingding ay bumubulong, TikTok. Tiningnan ko ang mga kamay, ngunit hindi ako nag-iisip tungkol sa oras. Iniisip ko kung paano sa loob ng 4 na taon, nililiitan ko ang sarili ko sa sarili kong bahay sa laki ng upuan para hindi gambalain ang mga mood nila. Kung paano ko kinain ang sunog na gilid ng pie, iniiwan ang sentro para sa hari ng sala. Kung paano ako nanood ng TV shows na may headphones para hindi makialam sa kanilang conference calls. Kung paano ako nagbayad ng triple ng bill ng kuryente at nanahimik. Binuksan ko ang wallet ko at kumuha ng papel na nakatupi sa 4. Isang pension statement. Ang lifetime payout mula sa aking bangkero na asawa, ilang stable investment accounts. Ang mga numero ay nakatayo ng maayos na parang mga sundalo. Ang mga numerong ito ay nangangahulugang kaya kong mabuhay. Ang mga numerong ito ay nangangahulugang hindi ko kailangang yumukod. Sunod, isang printout ng transfers. Ang down payment para sa black crossover nila. Isang regalo para sa mag-asawa, temporary top-ups noong halos mag-bounce ang car payment nila. Ang layunin ng bayad, family support. Minsan nanginginig ang kamay ko, ngunit tuwid ang pirma ko tulad ng ruler. Ang ugali ng paperwork. Nanginginig na naman ang telepono, si Lenny. Inihiga ko itong nakaharap sa mesa. Tapos, dumating ang isang text message mula kay Dennis. Umuwi ka, mag-usap tayo. Hindi ma, please, hindi. Iwinagayway ko ang notifications tulad ng mumo mula sa mesa. Pumasok si Atinok Andres Sison sa hall. Tsaa? Alok niya. Gusto ko ng iba, sagot ko. Kailangan kong patayin ang mga utility. Alin? Lahat ng nakapangalan sa akin.
Ang fiber optic internet, ang cable na may sports package, ang landline at ang supplementary card na ginagamit ni Lenny sa grocery. Hindi para i-cancel, kundi para i-suspend. Kaya ko itong i-activate ulit kapag akin na lang ulit ang bahay. Ngumisi siya. Mararamdaman yan. Masakit kahapon, sabi ko. Ngayon, nararamdaman lang, magkaiba yan. Kumuha ako ng maliit na notebook sa wallet ko. Sa isang malinis na pahina, lumabas ang isang simpleng plano. Unang hakbang, legal, tapos. Naihatid na ang papel, naibalangkas ang mga deadline at kahihinatnan. Ikalawang hakbang, pinansyal, patayin ang mga gripo, hayaan ang hari ng sala na matutunan ang presyo ng kanyang kaharian. Ikatlong hakbang, katahimikan. Walang iskandalo, walang pagpapaliwanag, tanging katotohanan lang. Nag-vibrate ulit ang telepono. Sinilip ko ito, nagtatype si Lenny ng mahahaba at nagmamadaling mensahe. Galit na galit siya. Kahiya-hiya kami. May mga nanonood. Nasaan ka? Mag-usap tayo. Inilapag ko ang telepono at wala akong sinabi. Ngayon, ang wala ko ang sagot. May disenteng tindahan ba ng damit malapit dito? Tanong ko, habang inilalagay ang notebook. Ang Gallery Mall ay 2 block lang, sabi ni Atiner Andres Sison. Ano ang plano mo? Nakasuot ako tulad ng isang lola, sabi ko, habang tinitingnan siya sa mata. At magtatakda ako ng limitasyon. Kailangan ko ng uniforme. Mapanganib ka kapag kalmado ka. Ngayon, sinabi niya iyon nang hindi nakangiti. Bumabalik lang ako sa sarili ko, sagot ko, kinuha ang wallet ko at tumungo sa pinto. Sa labas, maliwanag at tuyo. Naglakad ako ng mabilis, hindi lumingon. Sinasalamin ako ng mga bintana, mas matigas, na may tuwid na likod. Malinaw at matatag ang isip ko. Kung saan pupunta, kung ano ang sasabihin, kung sino ang tatawagan. Walang awa, walang paghihiganti, tanging kaayusan. Sa pasukan ng mall, tumigil ako ng 1 segundo, hinimas ang strap ng wallet ko, at huminga. Una ang uniforme, pagkatapos ay gripo pagkatapos ng gripo. Ang Gallery Mall ay 2 block ang layo. Naglakad ako ng mabilis na parang papasok sa trabaho, tuwid ang mga balikat, sinusukat ang bawat hakbang. Sa loob, ang ilaw, ang mga display sa bintana, ang musika mula sa kisame. Sa classic clothing department, sinalubong ako ng isang consultant na may name tag na nakasulat, Jenna. Ang tingin niya ay mapagmasid, nang walang lambing. Kailangan ko ng uniforme, sabi ko. Kalmado, pang negosyo. Ngayon, nagtatakda ako ng limitasyon. Tumango si Jenna at nawala sa pagitan ng mga racks. Bumalik siya na may maitim na asul na straight-leg trousers, isang puting cotton blouse at isang beige linen blazer. Sa fitting room, tama ang pagkalapat ng tela. Pinaigting ng pantalon ang aking tindig. Malutong ang blusa at pinagsama-sama ng blazer ang lahat. Nagsuot ako ng leather pumps na may mababa ngunit kapansin-pansing takong. Ang tap-tap sa tile ay parang metronome. Tinitupi ko ang luma kong damit sa isang bag. Ibigay ang mga ito sa charity box, sabi ko. Hayaan silang maglingkod sa iba. Umupo ako sa malambot na ottoman sa tabi ng fitting room. Kinuha ang notebook ko at telepono. Unang tawag sa service provider. Magandang hapon, ako ang contract holder. Hinihiling ko ang pansamantalang pagsuspinde ng mga serbisyo sa address na ito. Internet, cable TV, sports package at landline number. Dahilan, magsisimula ang pagkukumpuni ngayon. Binasa ng operator ang kinakailangang babala. Madidiskonekta ang signal sa loob ng 2 oras. Nakumpirma ang discounted monthly fee. Ikalawang tawag sa bangko. Ako ang primary account holder. Hinihiling ko na i-block ninyo ang supplementary card na nakapangalan kay Lenny De La Cruz. Dahilan, security. Pakiusap, babaan ang online limits at panatilihin ang SMS alerts sa numero ko lang. Tapos na, sagot ng isang boses. Ang mga pagbabago ay epektibo na. Ibinaba ko ang tawag, kumalamang tiyan ko, hindi sa gutom kundi sa adrenaline na dahan-dahang nawawala. Sa ikalawang palapag sa isang tahimik na restaurant, nag-order ako ng mushroom risotto at isang baso ng dry white wine. Inilagay ko ang telepono ko sa tabi ko, nakaharap sa mesa.
Kutsara, tinidor, huminga. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi ako kumakain ng patago o nagmamadali. 10 minuto pagkatapos, naramdaman ng palad ko ang maikling vibration. Isang text message mula sa bangko. Transaction declined, 5,000. Tindahan ng karne, prime ribeye. Ngumiti ako, isang maiksi, at hindi sentimental ng ngiti. Halos agad-agad, may isa pang mensahe na kumurap. Hindi gumagana ang cards, tawagan ng bangko. Nasa rehistro kami, numero ni Dennis, kalmado kong dinaya lang sagot. Hindi ito malfunction, ito ay freeze. Ang credit at ang tiwala parehong nag-expire kahapon kasabay ng laro mo. Inilapag ko ang telepono nang nakaharap sa mesa at dahan-dahang tinapos ang risotto ko, nilalasahan ang bawat butil. Binayaran ko ang check gamit ang card ko. Madali akong nakadaan, tulad ng paglalakad sa pinto ng sarili kong bahay. Sa labasan, bumili ako ng bote ng tubig, sumakay ng taxi at bumalik sa Grand Hyatt. Malamig ang lobby, amoy malinis at umaangat ang rug sa ilalim ng aking mga paa. Sa silid, inalis ko ang bago kong sapatos, inilagay ang mga susi sa nightstand. Ang pamilyar na metalikong tunog ay sumagot ng may katahimikan sa loob ko. Binuksan ko ang TV sa isang music channel at natulog ng isang oras. Kinuha ng katawan ko ang kailangan nito. Nagising ako sa malinaw na tunog ng landline. Bihira lang mga hulugan nang wala ang tunog na yon. Hello, reception. Magandang hapon, ang inyong anak ay nasa lobby. Hinihiling niya na umakyat kayo o mas gusto niyang bumaba kayo. Sabi niya, importante. Tiningnan ko ang orasan. Ang perpektong oras para sa isang malinaw na usapan nang walang midnight hysterics. Hinugasan ko ang mukha ko, hinimas ang kamay ko sa lapel ng beige blazer at inayos ang kadena sa salamin ko. Ang parehong babae ang tumingin sa akin sa salamin, ngunit mas tuwid ang kanyang gulugod. Sabihin mo, bababa ako, kalmado kong sabi at ibinaba ang tawag. Kinuha ko ang mga susi sa wallet ko. Ngayon, iba ang tunog nila, tulad ng mga kampana sa pinto kung saan matagal nang naghihintay ang kaayusan. Huminga ako ng malalim, pinindot ang elevator button at pumasok. Naghihintay sa akin si Lenny sa ibaba at hindi lang siya. Ang mga pinto ng elevator ay dahan-dahang nag-slide bukas. Sa Grand Hyatt lobby, naglalakad si Lenny sa pagitan ng mga couch. Gusot ang blusa niya, magulo ang buhok at may maitim sa ilalim ng mata. Nang makita niya ako sa beige blazer, para siyang bumangga sa salamin. Tumigil siya. Mama, humarap siya at nagyelo 2 hakbang ang layo, naharangan ng aking tingin. Ano ba ito, Mama? Patay ang internet, pati cable. Hindi gumagana ang card. Nababaliw na si Dennis. Nasaan ka? Umuwi na tayo. Tama na ang drama. Umupo ka, tinuro ko ang isang armchair. Nasa isang disenteng lugar tayo. Mag-uusap tayo ng mahinahon. Masunurin siyang umupo sa gilid, pinagsalikop ang mga kamay. Ma, mag-usap tayo bilang pamilya. Lumipat siya sa isang malambot at mapagkumbabang tono, ang ginagamit ng mga tao sa mga bata at matatanda. Masama lang ang araw niya kahapon, pero nag-text na siya at humingi ng tawad. Uwi na tayo, magtitimpla ako ng tsaa, pag-uusapan natin ito. Hindi ako nagtatampo, Lenny, sabi ko ng pantay. Gumawa ako ng desisyon. Akin ang bahay. 4 na taon na kayong nanirahan dito ng walang upa. Binibigyan ko kayo ng 30 araw para umalis. Simula ngayon, 0 utilities. Hindi ito paghihiganti, ito ay kaayusan. Pero kailangan niyang magtrabaho. Umapoy siya. May call siya, deadlines, sinira mo ang reputasyon niya. Hayaan siyang magtrabaho sa co-working space, sa cafe o sa bahay ng nanay niya, salungat ko. Ang internet, ang TV at ang supplementary card ay binayaran ko. From hindi na ngayon. Hindi ka life-sustaining necessity sa budget ko. Ikaw ay isang gastusin na sinara ko na. Ngumiti siya. Hinihiya mo kami, bulong niya. Nakita ng lahat sa store kanina, nag-fail ang card. Ang kahihiyan ay ang maitaboy sa sarili kong family room, mahina kong sabi. Ang kahihiyan ay ang pagkain ng sunog na gilid ng pie habang iniiwan ang sentro para sa hari. Ngayon, walang humihila sa kahihiyan. Ngayon, bawat isa ay nagbabayad ng sarili niyang bill. Sinubukan niyang mag-mount ng depensa.
Pero nag-iipon kami. May pera kami, sabi ni Dennis. Nasaan ang pera, Lenny? Tanong ko. Sa loob ng 4 na taon, ang savings sana ay halos 5,000 sa living expenses at bills lang. Nasaan yon? Lumihis ang tingin niya. Bumagsak ang mga balikat niya. Sabi niya, nakatali sa negosyo, investment. Ipapakita niya sa akin mamaya. Ipapakita niya sa iyo. Tumango ako. Bukas ng 10 Cure Sharp sa opisina ni Abogado Season. Pareho kayong imbitado. Titingnan natin kung ano ang negosyo mo. Tumawag ka ng abogado laban sa sarili mong pamilya. Sinusubukan niya ako. Tinawag ko ang mga alituntunin, sagot ko. Ang pamilya ay respeto, hindi sa kwarto mo, matanda, at sa akin na ang sala. Bukas ay tungkol sa mga alituntunin. Bumuntong hininga siya at bumagsak ang boses niya. Kung aalis kami, magpa-file siya ng diborsyo. Sabi niya, kung wala siyang bahay mo, ayaw na niya akong makasama. Ang mga salita niya ay tumama, hindi nang may awa, kundi nang may kristal na kalinawan. Humarap ako, tinakpan ang pinagsalikop niyang mga kamay nang sa akin. Kung ang kasal mo ay pinagsasama ng espasyo ko at ng bank accounts ko, hindi iyan pamilya, Lenny. Yan ay hostage situation at ikaw ang hostage. Kinuha niya ang mga kamay niya na parang nasunog. Naging malupit ka, bulong niya. Matanda at malupit. Naging adulto ako, kalmado kong sabi. Sa edad kong 68, 40 ka, may head start ka. Gamitin mo. Tumahimik kami. Sa lobby, mahinang tumunog ang mga tasa ng tsaa. May dumaan, nagbigay ng curious na tingin, at pagkatapos ay tumingin sa malayo. Ibalik mo lang ang internet, sinubukan niya ulit. Hindi niya kakayanin at hindi rin ako. Walang internet, sabi ko, pero ayos ang boses mo. Bukas tayo mag-uusap sa opisina ng abogado. Ngayon, katahimikan. Tumayo si Lenny, inayos ang strap ng wallet niya, hinanap sa mukha ko ang dating lambot ko at hindi niya ito nakita. Umatras siya patungo sa labasan. Pupunta ako, bulong niya sa likod. Pumunta ka ng 10 sharp. Tumango ako. Umalis siya ng mabilis. Pinanood ko siyang umalis at saka ko lang naramdaman na nawala ang tensyon sa akin. Hindi pagkawala ng lakas, kundi normalisasyon ng hininga. Umakyat ako sa hagdan, kailangan ko ang lakad. Sa silid, binuksan ko ang desk lamp at ang laptop ko. May mensahe na kumukurap sa inbox ko mula kay Ate Maren Andres Sison. Celeste, naihatid na ang notisya. Kinumpirma ng corporate lawyers ni Dennis ang resibo. Nagpapadala siya ng internal emails na pinipilit ka. Nakakopy ang direktor. Posibleng reprimand. Negosasyon bukas ng 10th wager sharp. Pareho silang dadalo. Sumasa inyo, A.V. Sterling, Atay Andres Sison. Isinara ko ang takip. Ang pagmamadali ay kapatid ng takot. Ang hari ng sala ay nagkakamali na. Binuksan ko ang telepono ko, nag-scroll sa settings at pinatay ang family location app, ang ginamit ni Dennis para sa kaligtasan ko noong mga nakaraang taon. Kumurap ang geolock access, prohibited sa screen. Mabuti. Ang tuldok ko sa mapa ay sa akin na ulit. Kinuha ko ang mga susi sa wallet ko at ikinalat sa nightstand. Malinaw na tumunog ang metal na parang isang bagong password. Sa labas, ang ilaw ay umaabot sa kalsada. Patuloy ang huni ng air conditioning. Umupo ako sa gilid ng kama at naramdaman ito. Kaayusan sa loob. Hindi tagumpay, hindi euphoria, tanging kaayusan. Bukas ng 10 aong, bubukas ang pinto ng conference room at 3 tao ang papasok. Siya, ang anak ko, at ang batas. Malamig ang conference room. Umihip ang air conditioning ng malamig na hangin. Humingi ako na umupo sa ulo ng mesa. Sa kanan ko, si Atier Andres Sison. Malinis na folders, panulat na parallel sa gilid. Sa mesa, ang driver's license ko, ang deed of title, ang notice of termination of gratuitous use. Ang aking baluti ngayon ay simple. Isang beige blazer, isang direktang tingin, at papel. Nag-click ang pinto. Nandito na sila, bulong ng paralegal. Nauna si Denise na pumasok, kupis na ang karaniwan niyang kayabangan. Gusot na damit, maluwag ang kurbata na parang silo, maitim na bilog sa ilalim ng mata. Sa likod niya, yakap ni Lenny ang wallet niya sa dibdib, nakatingin sa sahig. Pakiupo,
sabi ni Ati Andres Sison nang may bariton na parang martilyo ng huwes. Hindi ako nandito para magbate, agad na singhal ni Dennis habang humihila ng upuan. Tama na ang palabas. 4 na taon kaming nakatira doon. May karapatan kami. Tumingin ako sa itaas ng salamin ko. Sinadya kong tumigil para marinig ang galit niya. Ang mga karapatan ang eksaktong dahilan kung bakit tayo nandito, kalmado kong sabi. Ang bahay ay tanging ari-arian ko. Ginagamit mo ito sa kagandahang loob ng may-ari. Tinatapos ko iyon. Nasa mesa ang notisya. Ang deadline ay 30 araw. May tinatawag na adverse possession. Bawi niya. Nagkakabuhol-buhol ang mga salita niya. Pinasukan namin ito ng hayagan bilang mga may-ari. Nakita mo ba ang batas? Nakita ko. Ngumiti ako ng bahagya. At nagtrabaho ako dito sa loob ng 35 taon. Ang adverse possession ay lumalabas kung ang may-ari ay hindi nakatira doon, hindi nagbabayad at hindi tumututol. Ako ay nakatira doon, nagbabayad at tumututol. Hindi kayo mga may-ari, kayo ay temporary at maingay na gumagamit. Napakuyom ang panga ni Dennis. Tumingin siya kay Atiber Andres Sison, naghahanap ng suporta. Ang notisya ay tama, malinaw na kinumpirma ng abogado. Naihatid na ang serbisyo. Pagkatapos ng deadline, isang kaso ang ifa-file para sa eviction at recovery ng fair market rent mula sa petsa ng notisya. Illegal ito! Nilakasan ni Dennis ang boses niya. Pinutol niya ang internet namin, ang pondo namin, emotional distress, idedemanda ko siya. Ang internet ay hindi life-sustaining utility, sabi ni Atimins. Andres Sison nang hindi kumukurap. Kung gusto mo, ikonekta mo ang sarili mo at magbayad ka. Lenny, sabihin mo sa kanya. Dinuro niya ang anak ko. Sinisira niya ang pamilya natin. Kumukurap si Lenny. Nanginginig ang mga labi niya. At pagkatapos ay katahimikan ulit. Inilapit ko ang isang folder sa kanya. Hayaan ang papel ang magsalita, sabi ko. Dennis, sa loob ng 4 na taon, nag-iipon ka raw para sa isang kondo. Halos 5,000 sa savings, sa living expenses at bills lang. Nasaan ang pera? Sa negosyo, sinubukan niyang ngumisi. Investing, futures, leverage. Hindi ninyo iyan maiintindihan, matatanda. Gusto ko ng mga detalye. Kumuha ako ng tumpok ng papel mula sa isang sobre, 3 loan default notices, at narito ang broker statement. Margin call, balance below 0. Sinunggaban ni Dennis ang papel, ngunit nauna ang kamay ni Atimer Andres Sison. Ilayo mo yan. Hayaan mong basahin ng asawa mo. Kinuha ni Lenny ang mga papel. Nanginginig ang mga daliri niya. Nagtatakbuhan ang mga mata niya sa mga numero at linya. Nakita ko ang sandali ng pag-realize. Bumagsak ang mga balikat niya, bumuka ang bibig niya. Isang malaking luha. Hindi awa, kundi malamig na kamalayan. 0! Deficit pa, bulong niya. Oh, sabi ko ng mas mahina ngunit matatag. Walang naipon. May mga pusta, laro, 5,000 na prime rebate at imported na serbesa. Lahat sa card ko. Babalik din niyon, umapoy si Dennis. Ang market ay babalik. Kailangan ko lang ng isa pang infusion. At iyan ang dahilan kung bakit kailangan mo ang sala ko? Itinaas ko ang kilay ko. Para lang matalo ng mas maingay at para ipadala ako sa kwarto ko? Kinuyom niya ang mga kamao niya. Ang galit sa mata niya ay sinamahan ng takot. Manugang mo ako, sa pilitan niyang sabi. Dapat tumutulong ang pamilya. Ang pamilya ay respeto at limitasyon, sabi ko. Wala kang inialay at wala kang matatanggap. Tumayo ako. Ang pagkilos na iyon ay sapat na para magtuwid ang lahat. Mga tuntunin, sabi ko, tinatapos ang aking mga salita. 30 araw para umalis. Ang internet, cable, at supplementary cards ay hindi na ibabalik. Kung makarinig ako ng sigawan kapag bumisita ako para kunin ang winter clothes ko, tatawagin ko agad ang pulis at magfa-file ng report para sa banta. Tingnan natin kung ano ang mararamdaman ng job recruiters tungkol doon, dagdag pa sa corporate reprimand mo. Bumagsak si Dennis sa upuan niya na parang tinanggal ang mga bolt sa loob niya. Tinabunan ni Lenny ang mukha niya ng kanyang mga kamay. Narinig ang nakakatakot na tunog ng air conditioning.
At isa pa, humarap ako sa anak ko. Ito ang iyong pagpili. Sa loob ng 30 araw na ito, magdesisyon ka kung patuloy kang lulunod kasama ng isang lalaki na nagsinungaling at hinila ka pababa o lalangoy ka sa ibabaw. Ako ay isang ina, ngunit hindi bangko at hindi libreng kainan. Ibinaling ni Lenny ang mga kamay niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, tumingin siya ng diretso sa akin. Pero kung wala akong mapupuntahan, bulong niya ng parang nanginginig. Makakahanap ka ng lugar. Nagtatrabaho ka, umupa ng studio apartment, ibenta ang crossover at pamahalaan ang sarili mong accounts. Nabayaran ko na ang aking mga leksyon ng buo. Inipon ko ang mga papel ko sa folder. Tumayo si Ate Wars Andres Sison. Ang meeting ay tapos na. Hahawakan ni Roman ang lahat ng karagdagang kontak sa sulat. Naglakad ako sa paligid ng mesa. Nilagpasan si Dennis, tumigil ako ng kalahating hakbang. Pwede mong pindutin ang remote control ng sarili mong buhay hanggat gusto mo, ngunit hindi na iyon gumagana sa bahay ko. Sa hallway, parang mas mainit ang ilaw, mas malinis ang hangin. Naglakad ako patungo sa elevator at narinig ang pagkaladkad ng upuan sa likod ng pinto. Ang nasamid na bulong ni Lenny, ang maikling sumpa ni Dennis. Tumunog ang elevator. Sumara ang mga pinto. Nag-vibrate ang telepono ko sa wallet ko. Si Lenny. Hindi ako agad sumagot. Huminga ako ng 3 malalim at saka ko lang pinindot ang accept. Hawak ko ang telepono sa palad ko. 3 hininga at saka ako sumagot. Mama. Mahina ang boses ni Lenny tulad ng pagkatapos ng sipon. Hindi ako sumakay sa kotse niya. Nasaan ka? Nasa parking lot sa ibaba. Sumisigaw siya sa kotse, hinahampas ang manibela. Umalis ako. Sinabi niya sa akin na sumakay, pero hindi ko kaya. Mabuti. Kalmado kong sabi. Maglakad ka. Huminga ka. Huwag kang magmadali pabalik sa lugar kung saan naghihintay ang mga sigaw. Tahimik siya. Narinig ko ang ingay ng trapik na kumukupas sa background. Sabi niya, sinira mo ang pamilya. Ang unplugged internet ay hindi sumisira ng pamilya, Lenny. Ang mga kasinungalingan at sigawan ang sumisira. Katahimikan ulit. Salamat, Mama. Halos hindi marinig. Masakit? Pero nakikita ko. Ang makita ay ang unang hakbang, sabi ko. Bukas ng Dancing Warrior sa opisina ni Sterling. Makakarating ka ba? Makakarating ako. Huminga kami sa telepono ng 1 pang segundo at ibinaba ko ang tawag. Amoy mainit na aspalto ang kalye. Umalis ako sa opisina, itinaas ang mukha ko sa araw at pumara ng taxi. Saan po tayo? Sa isang magandang restaurant? Sagot ko. May selebrasyon ako ngayon nang walang toast. Sa tabi ng bintana na may tanawin ng ilog, nag-order ako ng clam chowder, isang salad at isang baso ng dry white wine. Inilagay ko ang telepono ko nang nakaharap sa mesa. Mahinang tumunog ang kutsarita ko laban sa baso. Nagsasayaw ang sikat ng araw sa mantel. Kumain ako ng dahan-dahan tulad ng isang taong muli niyang amo. Sandaling nag-vibrate ang telepono ko. Mga mensahe mula sa bangko. Transfers to protected account complete. Supplementary cards closed. Change of beneficiary on life insurance processed. Confirmation in your online account. Ngumiti ako ng walang saksi. Lahat ng loose ends ay nakatali. Wala nang tatakbo sa pirma ko. Halos agad-agad, isang email mula kay Attorney Andres Sison. Para sa iyong kontrol, pagkatapos ng 3rd araw, si Roman ay nasa gate ng 8 hours sharp kasama ang handover document at inventory. Kung may mga banta, tumawag. Tungkol sa trabaho ni Dennis, ang reprimand ay nakumpirma. Ininom ko ang alak hanggang sa ilalim tulad ng pagsasara ng case file. May switch na nag-flip sa ulo ko. Naka-schedule na ang huling act. Nagbayad ako gamit ang card ko. Naglakad ako sa tabi ng tubig. Nag-aaway ang mga tao tungkol sa mga simpleng bagay. May mga bata na nag-a-scooter. Amoy hangin ng ilog at mainit na metal ang hangin. Sa isang store window, nakita ko ang sarili ko. Ang parehong babae, ngunit mas maliwanag sa loob, hindi biktima, hindi bayani, tanging adulto lang. Bumalik ako sa Grand Hyatt noong gabi, inalis ang blazer ko. Ang baluti ay maaaring isabit sa hanger. Ikinakalat ko ang mga susi, dokumento, at isang maliit na notebook sa nightstand. Binuksan ko ang isang malinis na pahina at isinulat, Araw 30, Plano, Umaga, si Roman. Did at susi.
Hindi ako uuwi. Walang eksena. Gabi. Buksan ang mga bintana. Mop ang sahig gamit ang maligamgam na tubig at disinfectant. Kuskusin ang rug gamit ang matigas na brush. Bukas, painter kulay peach. Nagring ang telepono. Si Lenny. Nasa bahay ako ni Zoe sa isang folding cot. Ayos lang. Tumawag siya ng 2 dosenang beses. Ni-block ko siya. Mabuting bata, sabi ko. Matulog ka na. Bukas ng tenazara. Ma, natakot ka ba na mag-isa? Oo, sagot ko ng tapat. Hanggat hindi ko nare-realize na mas masahol ang nasa isang lugar kung saan hindi ka nag-e-exist. Bumuntong hininga siya at nagpaalam. Sa shower, hinugasan ng tubig ang pagkamalagkit. Ang layer na nakakapit sa akin sa loob ng maraming taon sa sarili kong family room. Nagsuot ako ng simpleng nightgown, humiga sa itaas ng comforter, at hinayaan ang musika na mahina lang sa background. Napuno ang silid ng isang tapat na katahimikan, ang uri kung saan naririnig mo ang sarili mong paghinga. Sa umaga, bumaba ako sa cafe para sa oatmeal, kape at tubig. Isang lalaki sa tabi ng mesa ang kumunot ang noo sa balita. Sa buhay ko, nai-release na ang pangunahing headlines. Bago umalis, tumigil ako sa opisina ni Atirardo Andres Sison para pumirma ng final paperwork, cover letters at power of attorney ni Roman. Nag-usap kami ng maikli, propesyonal. Ituloy mo, Celeste. Ito ang tamang hakbang, sabi niya. Ginagawa ko lang ang akin, sagot ko. Sa labas, mainit ang araw. Nagpunta ako sa salon. Gusto kong tumugma ang buhok ko sa gulugod ko. Mabilis na tinrim ng stylist ang pagod na dulo. Ang abo ay kumikinang na parang purong pilak. Sa salamin, ang parehong mukha, ngunit ang tingin ay hindi na naghihintay ng desisyon ng iba. Ito ang tingin ng isang taong may susi sa sarili niyang bulsa. Sa isang intersection, tumayo ako sa red light at ngumiti. Napakasimple nito kapag sinusunod ang mga alituntunin sa kalsada at sa bahay. Sandaling nag-beep ang telepono ko. Kinumpirma ni Roman. Araw 30, 8 tomorrow sharp. Nasa gate kami. I-verify namin ang locks at kumpletuhin ang inventory. Inilagay ko ang telepono sa wallet ko. Ang clasp ay tumunog ng tuyo na parang selyo. Sa gabi, bumalik ako sa Grand Hyatt, pinatay ang ilaw, at bahagyang binuksan ang bintana para papasukin ang ingay ng lungsod, eksakto kung gaano ko lang gusto. Ang mga susi ay nakalatag sa nightstand. Kinuha ko ang mga ito. Mainit ang metal. Ang susunod na araw, araw 0, papasok siya sa bahay ko, hindi nang may sigaw, kundi nang may ingay ng gulong ng moving truck. Sa ika-30 araw, nagising ako ng walang alarm. Pantay ang ilaw sa bintana, tulad ng isang sheet ng papel bago ang pirma. Nag-almusal ako, inilagay ang telepono ko nang nakaharap sa mesa at nagmaneho palabas ng lungsod patungo sa isang spa. Hindi ako uuwi ngayon. Tumawag si Roman. Nasa gate ako, dumating na ang moving truck, nagsisimula na sila. Magpatuloy ayon sa inventory, sabi ko. Available ako sa telepono. Sunod ay tubig, steam at herbal tea. Tinitigan ko ang kisame at isang bagay lang ang inisip ko. Mamaya, bubuksan ko ang mga bintana at huhugasan ang sahig. Iyon lang, alas 11 misa. Sandaling nag-vibrate ang telepono ko. Gumawa ng ingay si Dennis, ngunit pumirma siya. Ibinigay na ang mga susi. Nakumpleto na ang inventory. Ilang butas sa dingding mula sa mga mount, furniture marks. Buo ang locks, 12:30. Umalis na sila. Ibinalik ko ang telepono. Walang galit, walang kagalakan, tanging isang katotohanan. Ang katapusan. Alas 2:00, tumigil ako sa isang hardware store. Gloves, mop, basahan, floor cleaner. Sa daan, tumawag ako ng isang pintor na inirerekomenda ni Ate Andres Sison. Kaya mo bang magsimula bukas ng 9 o'clock? Ang family room at ang hallway, kulay peach. Kaya namin, sagot ng boses ng lalaki. Tapos kami sa isang araw. Sa gate, madaling umikot ang susi, na parang ang bahay mismo ang huminga. Pumasok ako at tumigil. Walang laman ang family room. Mga bakas ng paa mula sa mga binti ng couch sa sahig. Pangit na butas sa dingding. Mabigat at lipas ang hangin. Ibinukas ko ang lahat ng bintana. Ang isang draft ay humalik mula sa kusina patungo sa hardin, ginulo ang mga kurtina at inilabas ang mga labi ng buhay ng iba. Nagsuot ako ng gloves.
Una ang mga shelves at baseboards, pagkatapos ang mga sulok kung saan naipon ang alikabok para sa ibang araw. Tinitupi ko ang mga lumang magazine na walang nagbabasa sa isang garbage bag. Pinunasan ko ang framed print ng Laguna de Bay at isinabit ang painting ng mas mababa, tulad ng komportable para sa akin, hindi tulad ng trendy. Ang sahig ay nakakuha ng maligamgam na tubig ng 2 beses, ang rug ay isang matigas na brush. Bumalik sa buhay ang bahay sa bawat galaw. Pagsapit ng gabi, isinalang ko ang takure. Ang katahimikan ay hindi walang laman, kundi ginto, tulad ng bagong wax sa parquet floor. Pagkatapos, isang maiksi at magalang na ring. Alam ko kung sino ito. "Tuloy, Lenny," sabi ko sa threshold. "Kakatimpla lang ng kape." Naglakad siya ng dahan-dahan, tumitingin sa paligid. "Ang ganda, tahimik, mainit." "Peach ito," tumango ako. "Umupo ka." Umupo kami sa tapat ng isa't isa. 2 mug sa mesa, isang plato ng pie. Hawak ni Lenny ang mug niya sa parehong kamay, dinadama ang init. "Umupa ako ng studio apartment," sabi niya habang tinitingnan ng steam. "Maliit. Gusto ng kapitbahay sa itaas ang malakas na musika. Mababa ang kisame, pero akin ito. Ako ang nagbabayad." Kumuha ako ng full-time na trabaho at nag-file ako ng diborsyo. Pinoproseso ng pro bono lawyer ang mga papel. Tumango ako. Isang mainit, tahimik, at hindi sentimental na pakiramdam ang umangat sa loob ko. "Iyan ang tamang daan," sabi ko. "Masasaktan iyan, tapos magiging ayos din." Sabi niya, "Sinira mo ang pamilya." Ngumiti siya ng mahina. At na-realize ko na itinigil mo lang ang pagpapakain sa kasinungalingan. Tumahimik kami. Sa labas ng bintana, umingay ang hardin na parang bagong kumot. "Salamat sa pagsabi ng hindi," dagdag niya, inilagay ang palad niya sa akin. Habang tinatabunan mo ang mga butas, hindi ko naririnig ang sarili ko. "Ang marinig ang sarili ay hindi luho," sabi ko. "Ito ay kaayusan." Huminga siya ng malalim. "Mama, pwede ba akong pumunta bilang bisita? Walang susi, walang pag-stay over, tsa at usapan lang." "Iyan ang eksaktong dapat mong gawin," sagot ko. "Bukas ang pinto para sa mga bisita. Sarado ito pansamantala para sa mga umuupa." Niyakap namin ang isa't isa ng maikli, isang yakap ng adulto. Sa porch, inayos niya ang strap ng wallet niya at naglakad patungo sa gate. Naglakad siya ng tuwid, hindi lumingon, tulad ng isang taong pumili ng sarili niyang bilis. Bumalik ako sa family room. Malambot na kumikinang ang mga peach wall. Nasa side table ang notebook. Binuksan ko ang isang malinis na pahina at isinulat, "Miyerkules, 4:00 p.m. Sharp, tsaa kasama ng mga kapitbahay. Paksa, wheels, separate accounts, passwords, magdala ng tanong, at notebook." Kumukurap ang telepono ko sa isang mensahe mula kay Zoe. "Celeste." Umiiyak si Betty. Pinipilit siya ng anak niya na pirmahan ang bahay sa kanya. "Investment, ma. Bibigyan daw siya ng mas maganda mamaya. Takot siyang magsabi ng hindi. Takot na magalit daw ito. Pwede ba kaming pumunta bukas?" "Pumunta kayo ng 4-0, nag-type ako. "Handa na ang takure at mga papel." Pinirmahan ko ang ilalim ng pahina at isinara ang notebook. Malinis at mainit ang bahay at ang kalinisan na ito ay sa wakas ay nagkaroon ng layunin. Bukas, magriring ang doorbell. Ngunit hindi na ito magiging disaster. Ito ay magiging simula. Pagsapit ng Patmiyas noong Miyerkules, pinakuluan ko ang takure, kinuha ang folder ko ng mga dokumento, at inilagay ang mga panulat, blankong sheet, at sobre sa mesa. Sa cover ng folder, isinulat ko sa malaking lapis, "Miyerkules, 4:00 p.m. Amoy peach cobbler at bagong pintura ang bahay. Ang mga peach wall ay parang mas mainit kaysa karaniwan sa malambot na sikat ng araw. Hindi isang palabas, kundi kaayusan." Sandaling nagring ang bell. Nauna si Zoe na dumating, tapos si Olga, at halos agad-agad, inakay nila si Betty, nakayuko na may pulang mata. "Pinipilit ako ng anak ko na pirmahan ang bahay sa kanya," sabi niya mula sa pintuan. "Investment, mama. Bibigyan daw niya ako ng mas maganda mamaya. Takot akong tumanggi, takot na magalit siya." "Umupo ka." Nagbuhos ako ng tsaa.
Magsimula tayo ng simple. Ang pagregalo ng bahay ay panghabang buhay. Hindi mo na mababawi. Kung gusto mong mag-iwan ng isang bagay sa isang tao, sumulat ng will. Habang buhay ka, sa iyo pa rin ang ari-arian. Para sa isang huling paraan, maaari tayong mag-usap tungkol sa life estate, ngunit iyon ay maingat na trabaho. Walang pagmamadali. Tumango si Zoe. At huwag magbigay ng password sa kahit sino. Hindi sa mga bata, hindi sa mga apo, para sa mga laro nila. Eksakto. Inilapit ko ang isang sheet ng papel kay Betty. Narito ang isang parirala para simulan mo ang usapan. Hindi pa ako handa na baguhin ang may-ari ng ari-arian. Ang pag-iisip tungkol dito? Oo. Ang pumirma? Hindi. Magtutulak ang anak mo. Ulitin ang parirala word for word. Kung magsisimula siyang sumigaw, umalis ka sa silid. Isara ang pinto. Pumirma ka lang ng mga papel kapag kalmado ang ulo mo. Ngumisi si Olga. Sunod, ibibigay mo sa kanya ang numero ng abogado. Oo, tumango ako. Simon Cruz, ang associate ni Ate Andres Sison. Hindi siya sumisigaw at mabilis siyang magbasa ng fine print. Ngunit pinakamahusay na huwag pumirma ng kahit ano nang nagmamadali o sa weekends kapag sarado ang county office. Umupo kami at isinulat ang mga short bullet points. Will sa halip na gift deed, separate accounts, isang resibo para sa bawat sentimo na hiniram, pagbabawal sa shared passwords, isang power of attorney na limitado lang, at may end date. Ipinakita ko sa kanila kung saan makikita ang pangalan ng may-ari sa kanilang property tax records. At ipinaliwanag ko na ang pananatili kay Mama sa loob ng 1 taon ay nagiging lifestyle pagkatapos ng 4 na taon kung hindi mo tatawagin ang mga bagay sa kanilang pangalan. Si Betty ay unang umiigkas sa bawat salita na hindi, ngunit sa huli, nagtuwid siya at humingi ng mas maraming tsaa. Girls, gumaan ang pakiramdam ko, sabi niya. Uuwi ako ngayon, hindi para umiyak, kundi para mag-usap. Nandito kami tuwing Miyerkules, sagot ni Zoe. 4:00, ang tsaa mo, ang mga tanong mo. Umalis sila ng iba kaysa sa pagdating nila, hindi tahimik kundi mas panatag. Hinugasan ko ang mga tasa, pinunasan ang mesa at ibinukas ang mga bintana. Amoy basa na damo ang hardin. Gumaan ang pakiramdam ng bahay. Dumating si Lenny ng 8:00. Kumatok siya na parang bisita. Pwede ba akong pumasok? Mainit pa rin ang tsaa. Inalis niya ang jacket niya, naglakad patungo sa pitch wall at hinimas ang pintura. Ang ganda, mahina niyang sabi. Mainit, ang bahay ay dapat mainit, ang lahat ng iba ay extra. Umupo kami. Hawak niya ang mug sa parehong kamay, kinukuha ang init. Nasa lawyers ako, sabi niya, habang nakatingin ng diretsyo. Umuusad ang diborsyo, steady ang full-time na trabaho. Ayaw ko na ng supplementary cards para sa gatas. Ako na ang nagbabayad. Pero minsan, pwede ba akong pumunta bilang bisita? Walang susi, walang pag-stay over, tsaa at usapan lang. Iyan ang eksaktong dapat mong gawin, sagot ko. Bukas ang pinto para sa mga bisita. Para sa mga umuupa, sarado ito ng permanente. Hindi iyan kalupitan. Ito ay isang alituntunin. Tumango siya, nag-isip ng sandali, tapos ngumiti ng bahagya. Alam mo ba, namimiss ko ang hindi mo. Ginugol ko ang buong buhay ko na natutunan ang oo mo. At ngayon, natututunan ko ang pangalawang salita mo. Ang hindi ay hindi tungkol sa offense, sabi ko. Ito ay tungkol sa limitasyon. Sa iyo, sa akin. Anumang adulto, umupo kami ng tahimik. Sa kusina, mahinang tumunog ang orasan. Sa labas, humihuni ang hangin, inuugoy ang puno ng rowan. Tumayo si Lenny. Salamat mama, sabi niya, niyakap ako ng maikli tulad ng isang adulto. Kung hindi mo pinatay ang mga utility noong araw na iyon, hinding-hindi ko maririnig ang sarili ko. Ang marinig ang sarili ay buhay ng adulto, sagot ko. Sige na, may meeting ako bukas ng 4:00. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng mga kapitbahay. Ngumiti siya at umalis. Matatag ang hakbang niya nang hindi lumingon. Sa hall, isang hindi kilalang numero ang kumukurap sa nightstand. Makikilala ko ang mga tawag na iyon kahit walang pangalan. Halos abutin ko ito, ngunit tumigil at kalmadong pinindot ang block.
maraming balita sa buhay, ngunit ang pagsagot sa mga tawag tungkol sa mga krisis ng ibang tao ay hindi ko obligasyon. Naglakad ako sa bahay, kusina, hall, family room. Maayos na nakasalansan ang mga dokumento ko sa shelf. Ang print ng Laguna de Bay ay nakasabit kung saan komportable para sa akin. Sa study ko, isang malinis na notebook. Umupo ako at binuksan ito. Sa unang linya, isinulat ko ang bahay, ang kwento ng may-ari. Hindi para kay Lenny, kundi para sa sarili ko at para sa mga nakaupo pa rin sa kanilang berdeng armchair, takot na abutin ang remote. Isinulat ko ng simple. Kung paano nagkukubli ang takot bilang pangangalaga, kung paano nilulunod ng ugali ang boses mo, kung paano ang isang parirala sa kwarto mo, matanda, ay naglalantad sa buong scheme, kung paano binabalik ng mga dokumento ang iyong gulugod, at kung paano ang unplugged internet ay biglang bubuksan ang utak mo. Isinulat ko na hindi mo pwedeng ibigay ang sarili mo o ang bahay mo, hindi dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa awa na ang pamumuhay ng magkasama ng walang respeto ay hindi pamilya, kundi isang hostage situation. At ang isang napapanahong hindi ay mas nakakatipid kaysa sa 1,000 oo. Pagkatapos, inilagay ko ang notebook sa drawer, bumalik sa family room at hinimas ang likod ng berdeng armchair. Umupo ako. Nasa side table ang remote control, ang pinakakaraniwang itim na device. Hawak ko ito sa kamay ko. Hindi na ito simbolo ng kapangyarihan ng iba, tanging isang bagay lang. Binuksan ko ang TV at hinanap ang musika. Purong tumugtog ang violin nang walang pag-aalinlangan. Walang yapak mula sa hall, walang pagpatay, walang sa kwarto mo. Umupo ako nang nakapikit, nakikinig at nang hindi nagmamadali, itinaas ko ang volume ng 1 notch. Eksakto kung gaano ko ito gusto. Hindi mahina, hindi malakas. Tama na, sabi ko ng malakas. At bigla kong naintindihan na ang salita ay nangangahulugang mas marami ngayon. Nangangahulugan ito na adulto ako para magtakda ng kondisyon sa sarili kong bahay. Nangangahulugan ito na mayroon akong sapat na lakas para hindi iligtas ang mga hindi humihingi ng kaligtasan, kundi ng mga cards at espasyo. Nangangahulugan ito na nabuhay ako ng matagal para maintindihan ang isang simpleng katotohanan. Ang pagmamay-ari ay hindi lang tungkol sa mga susi at deed. Ito ay tungkol sa karapatang pumili ng katahimikan ng mga tao sa mesa mo at ng volume ng musika. Pinatay ko ang TV at pinakinggan ang bahay. Patuloy itong humihinga. Dumilim ang hardin sa labas ng bintana. May sanga na kumilos kung saan. Tumunog ang tubig sa isang tubo. Walang dramatic, tanging isang simpleng buhay na sa wakas ay hindi ko na inuupahan. Sa hall, nakasabit ang beige blazer ko sa hook. Inayos ko ang lapel, inaayos ang isang maliit na detalye para hindi ito maging isang mas malaking problema. Tumunog ang mga susi sa nightstand, mainit ang metal, walang ibang kumpol ng susi sa tabi ng sa akin. Sa notebook para bukas, nakasulat, Miyerkules 4:00 p.m. sharp, wheels at passwords. Isinara ko ang cover, isinet ang takure para sa umaga at pinatay ang ilaw. Akin ang bahay, ngunit higit sa lahat, umuwi akong muli. At sa buhay ko, tulad ng sa remote, ako na ang nagre-regulate ng volume. Nagpapasalamat talaga ako na nandito ka at naibahagi ko ang kwento ko sa iyo. Kung nagustuhan mo ito, ipakita mo sa pamamagitan ng pag-like sa video at pag-subscribe sa channel ko. Tingnan natin kung gaano karami tayo. Isulat sa comments kung saang lungsod ka nanonood at anong oras na. Curious talaga akong malaman kung saan nakatutok ang lahat ng magagandang tao na ito. Kung gusto mo akong suportahan ng kaunti pa, maaari ka ring magpadala ng maliit na donasyon. Araw-araw, nagbabahagi ako ng mga bagong kwento ng buhay para sa iyo. At ngayon, 2 sa pinakasikat kong kwento ang lalabas sa screen para mapili mo kung ano ang papanoorin. Kinabukasan, dumating ang lalaki. Tahimik siyang tumayo sa pintuan. Doon ko naintindihan ang lahat. Ang mga salitang umalis ka ay hindi pala wakas. Simula pala. Umupo ako, huminga ng malalim, at pinili ang katahimikan. Sa edad kong ito,
Alam ko na ang sakit ay lumilipas, pero ang katotohanan ay nananatili. Sa aming maliit na bahay, sa ilalim ng lumang kisame, naramdaman ko ang paggalang na matagal kong hinintay. Hindi pera ang dala niya, hindi pangako, kundi pagkilala. At sa sandaling iyon, gumaan ang dibdib ko. Tahimik, buo, payapa. Para sa isang matandang Pilipino, sapat na yon upang magpatuloy muli bukas.